saka may balanghoy din ito, no? Ayan, ang crispy niya guys. Malutong na malutong, pero ito po ay kasaba at malunggay. Ayan, so isi-share ko sa inyo kung anong mga ingredients na dapat nyong bilhin o gamitin. So una, may kasaba ako rito guys. Ito ay nagiling na at ay may malunggay ako, no? Medyo konti lang, mga 1/2 cups, and then Knorr cubes ang kailangan natin na chicken dahil halal tayo. So chicken cubes ang gagamitin natin. So ito. So hinugasan ko muna yung malunggay at saka yung cubes ay kalahati lamang kasi maliit lang naman ang ating gagawin. So yung malunggay, i-blender lang natin at kasama yung cubes, lagyan lang natin ng kunting tubig, no? Para lang mamasa-masa siya. And then pag na-blender na, nilagyan ko din siya ng paminta powder para may kunting ano lang siya, aroma. Yan. So ngayon ito yung mimix na natin sa ating kasaba. Itong kasaba natin is 1/2 lang kilo. 1/2 kilo. And then depende na sa inyo kung anong mayroong kayong kasaba dyan, pwede namang 1/4, no? So ito ay nagiling na yung ating kasaba, nagiling na, and then pipigaan na kasi may nabibili kasi rito guys na napiga na and then nagiling na din. So ang gagawin mo lang ay lulutuin na lang siya. So ihalo na natin yung mga ingredients. Naglagay din ako ng kunting asin lang guys. Kunting asin lang, basta kunti, a pinch of salt lang. Ihalo lang natin, huwag masyadong basa, huwag din masyadong tuyo. Yung tama-tama lang kasi ipa-flat natin ito guys, no? So ayan, ihalo lang natin hanggang sa ma-incorporate lahat. Ngayon, may tapalan ako rito guys. Dito natin siya ihuhulma, kumbaga. So may dahon ng saging, gagamit tayo ng dahon ng saging. So ito po yung ating kasaba na na hinaluan natin ng malunggay. So maganda ito dahil healthy ito guys, na walang masyadong mga uchi-uchi or mga chichiburichi. Ngayon ipa-flat lang natin ng ganun guys, no? Ilapad mo siya para maging manipis po siya. Kumbaga ipa-flat mo siya ng ganun. Kung wala namang kayo, may rolling pin kayo, ay maganda. Kung wala, ay di mano-mano, ganyan katulad ng ginawa sa akin. Iporma na lang sa ng bilog. Depende na sa inyo kung anong forma ang gusto nyo. So sa akin parang okay naman na ganyan ang yung hitsura niya. So ngayon, natapos na tayo. I-steam natin ito guys. Kumbaga papasingawan natin, no? Para maluto yung ating kasaba. Ayan. So iayos lang natin konti para ayan, medyo natupi. So okay lang yan. Lang natin, ayusin konti. I-steam natin ito mga 5 minutes lang, and then pagkatapos ng 5 minutes guys, ayan na po yung hitsura niya, naluto na. So ngayon ito ay ibibilad natin ito sa araw guys, ha. Ibibilad natin, halimbawa kung may mga hangir kayo dyan, and then ipitan nyo lang, ganun. Ayan, so para matuyo po siya, ibilad natin ito sa araw ng mga 1 day o 2 days. Ayan, so ito yung sa akin guys, binilad ko sa araw. Ayan po, may nakasabit-sabit pa na dyan, pang ipit. Ayan, so tatanggalin natin itong dahon na ito kasi pati yung dahon na tuyo na, no? Tanggalin natin itong dahon kasi nga hindi naman natin kailangan itong dahon na ito. Ayan, so okay naman, natuyo na siya. Ayan po ha. Pagkatapos nito guys, dahil natanggal na natin lahat ng parang ika-crack natin siya, no? Ganyan lang. Ganyan. Depende na kung gusto nyong maliit-liit, malaki-laki, depende na sa inyo kung anong tabas ang gusto niyo guys. Ayun, sa akin kasi tama ng ganyan. So, may mantika tayo dito guys, ipiprito lang natin siya sa ganyan. Ipiprito lang natin siya. Lang guys, madali lang dapat kuhanin niyo pag na siya kasi baka matutong siya, maipik, no? Ng lasa, hindi maganda, mapait siya. So another one. Ayan, luto pa tayo. Ayan po guys, para ka lang, no? So dapat pag umalsa na siya, kuhanin agad. Ayan, ito na, luto na yung ating kasaba na kasama may malunggay, no? Kasaba chip na may malunggay. Para ka lang nagluto ng sitsaron. So guys, maraming mga manok dito guys, pasensya po. Ayan, ang crispy niya, ang lutong, ang sarap. So ayan guys, ito ay naman siya, pwedeng isawsaw nyo sa suka. Ayan, pwede din itong iripak-ripak ng ganon, 10 pesos.